Nagpatuloy si Jay na gumawa ng artifact na hindi bababa sa 3 at maximum na 10 sangkap ang kinakailangan. Dahil halos lahat ay nawala sa kanila, ito ay magtatagal upang magparami ng parehong halaga. Masaya niyang iminungkahi na magtanong, paano kung may tindahan sa Carl na nagbebenta ng lahat ng kinakailangang sangkap, wala silang magagawa kundi pumunta doon para makatipid ng oras. Bumuka ang bibig ni Tiny sa sarap. Sabi niya, ang galing daw. Si Jay ay mahusay sa higit pa sa negosyo. Naikuyong ni Tiny ang kanyang kamao sa pag-aakalang. Magaling si Jay. Masaya siyang nagpasalamat. Lumabas ang waiter mula sa likod ng mga kahon na may hawak na ulam. Nakangiting sabi ni Jay na on time. Tumingin siya kay Tiny at niyaya itong subukan ang inihanda nito para sa kanya. Tuwang-tuwa na kinagat ni Tiny ang ibabang labi. Naghanda si Jay na tanggalin ang takip sa ulam at ibinalita na isa itong sikat na ulam sa kanilang menu. Itinaas niya ang takip at inilabas ang fried chicken sa plato. Ang bango ay kumalat sa buong silid. Iniulat ni Jay na ito ay isang butas sa impit na manok. Namangha si Tiny sa rosy chicken kung saan nagmumula pa rin ang tema. Lumingon siya ng buong pusong nagpasalamat kay Jay para dito at malungkot na sinabing hindi pa ngayon ang oras. Itinaas ni Jay ang kanyang hintuturo at hiniling sa kanya na subukan lang ito. Pinutol ni Tiny ang chicken drumstick at tuwang-tuwa na sinabing, so be it, kagatin siya minsan. Kumagat siya at nanlaki ang mata sa gulat. Maya-maya, tumingin si Tiny sa walang laman na plato at iritadong nagtanong sa sarili, anong kalokohan ang nasa isip niya, ang sarap ng ulam na ito. Dinilaan niya ang plato at tinanong kung bakit napakasarap. Tanong ni Jay na may interes, ano? Naisip niya, nag-alinlangang sumagot si Tiny, at matiag ang naghintay si Jay. Tanong ni Tiny, bakit hindi niya ibigay ng buo ang sarili sa negosyong ito? Sa isip niya, nai-imagine niyang galit na minumura siya ni Asgard von Valencia. Ngumiti si Jay, nambobola. Maipagmamalaki na raw niya ang kanyang husay. Tiwala siya na maiiwasan nila ang pag-aalinlangan sa mga tagasunod ng demonyo. Matatag na kinuyam ang kanyang kamao, iminungkahi ni Jay na simulan ang paghahanda para sa paghahanap sa mga tagasunod ng demonyo. Ngumiti si Tiny na may kontentong tingin. Dagdag pa ni Jay, tiyak na darating ang pagkakataon. Pagkalipas ng 2 buwan, naglakad ang mga taong nakasuot ng itim na balabal sa isang kalye ng Dark City. Excited na tanong ng isa sa kanila, safe ba talaga doon? Napangiti ang pangalawa at sinabing nasuri na niya ang may-ari, magaling siyang negosyante, nagtayo ng tindahan para yumaman. Habang papalapit sila sa pintuan, ang unang lalaking nakaitim na balabal ay nagsabi, sa takot, ito ay pagsuway sa utos ng Sargento Major. Ang pangalawa na sinusubukang pakalmayan siya, sinabi na nagsagawa na siya ng investigasyon. Pumasok sila sa tindahan at tumingin-tingin sa paligid, napagpasyahan na kailangan nilang gugulin ang kanilang oras ng matalino. Binati sila ni Jay at tinanong kung ano ang gusto nila. Ang tagasunod ng demonyo ay nagpakita ng isang sheet ng mga tala at sinabi na narinig nila na siya ay may magandang produkto. Hayaan siyang dalhin kung ano ang nasa listahan. Sinimulan ni Jay na basahin ang listahan sa pamamagitan ng magnifying glass na may nakakalokong ngiti. Sinabi niya na naiintindihan niya na naalala niya kung paano nila ginugol ang 2 buwang ito sa paghahanda para sa pagbubukas ng tindahan, at sa isip ay sinabi na hindi walang kabuluhan na sila ay nagsumikap. Nakangiting sabi ni Jay na ihahanda niya agad ang lahat. Nakangiti siyang malugod na tinanggap at hiniling na maghintay sila ng kaunti habang siya ay tumalikod. Ang isa sa mga tagasunod ng demonyo ay natarante sa takot at nagtanong, sigurado ba ang kanyang kasama? Malinaw na sinabihan sila ng foreman na mag-ingat. Nilingan sila ni Jay sa kanyang balikat at tumingin ng may pag-aalipusta habang nag-uusap sila, isang lalaking nakaitim na balabal ang naglalakad na mag-isa sa isang madilim na kalye. Sinabi ng isa sa mga tagasunod ng demon na ito ay mas madali at mas mabilis. Hindi pa rin alam ng sarhento na nagbukas ang pinto ng tindahan, at nagsimulang manginig sa takot ang mga tagasunod ng demonyo. Interesadong tumingin si Jay kung sino ang nandoon. Mapanuksong sinabi ng foreman na may kawili-wiling usapan sila. Tanong niya, baka pwede nilang ibahagi sa kanya. Nagulat ang isa sa mga lalaki na ang foreman, isa pang lalaki na excited na nagtanong, bakit siya nandito? Nag-isip si Jay na isa siya sa mga kasama. Tanong niya sa isip, sasabihin ba nila sa kanya ang lahat?
Ang mga Dark Magician ay nagsimulang magbulungan sa kanilang mga sarili sa oras na ito. Ang Kapatas ay bumaba sa hagdan at walang pakundangan na sinabi na hindi na siya makatiis. Tinaas niya ang kanyang ulo nang may pananakot at sinabing hindi na niya matitiis ang kanilang mga kabiguan. Tinawag niya silang mga idiot at idinagdag na sila ay itinalaga sa isang mahalagang gawain. Ang dalawang lalaki ay tumingin sa harapan ng may takot at malungkot. Nagsimulang sumigaw ang isa sa kanila nang magsimulang palibutan siya ng dark energy ng matanda na hindi niya kailangang mag-alala. Idinagdag niya na sinabi nila sa kanya kung sino ang kanilang amo at sinuri ang lahat. Biglang nanginig ang buong katawan niya at naging itim ang mga mata. Nagsimula siyang sumigaw ng napakalakas sa sakit. Gulat na napatingin dito si Jay. Sa oras na ito, may sumigaw, humihingi ng tawad. Ang taong sinunog ng buhay ay nagsabi na siya ay labis na nagsisisi. Hindi na naman siya susuway. Lumuhad siya, nasunog ang kanyang balabal. Sa sumunod na sandali, wala na siyang buhay na bumagsak sa sahig. Inutusan ng matanda ang isa pang lalaki na maglinis dito. Ang kanyang huling katulong ay masunerang sumagot na oo. Agad siyang napabulalas na magaling. Lumapit ang matanda sa cash register ni Jay at hiniling na patawarin sila. Nakangiti niyang sabi na malaki ang pagdududa nila. Idinagdag ng matanda na ang lahat ay labis. Dito, sinimulan niyang salakayin si Jay gamit ang kanyang dark energy. Sinabi niya na ang lahat ay nasa oras. Pinitik ng matanda ang kanyang mga daliri, at ang kanyang enerhiya ay nagsimulang palibutan si Jay sa isang malaking batis. Nagsimulang sumigaw si Jay habang nilalamon siya ng dark energy at itinaas ang kanyang mga kamay bilang depensa. Pinagmamasdan siya ng matanda na may nakakalokong tingin, magkadikit ang mga labi niya. Maya-maya, may tumawag sa pangalan ni Jay. Sinubukan ni Jay na imulat ang kanyang mga mata, ngunit malabo ang kanyang paningin. Maya-maya ay tinawag muli ang kanyang pangalan, iminulat ni Jay ang kanyang mga mata at napansin si Tiny sa kanyang harapan na humawak sa kanyang mga kamay at hiniling na tawagin siya sa kanyang pangalan. Sinandal ni Jay ang mga siko sa bedside table na may mga flasks at mahinang nagtanong, si Tiny ba ito? Nasunog ang kanyang jacket at kamiseta. Excited na tanong ni Tiny sa kanya, tinulungan siyang bumangon. Anong nangyari? Kumunat ang noo ni Jay. Malas daw niya, takot na tanong ulit ni Tiny, walang swerte. Nagsimulang maalala ni Jay ang mga nakaraang pangyayari. Ang elder ng Dark Magicians ay nagtanong, mayroon bang isang tao na hindi maaaring gumamit ng mana? Akala niya napakabihirang. Pumwesto siya sa tabi ni Jay, na ang katawan ay tuluyang nilamon ng kanyang dark energy. Lumingon ang matanda, lumingalinga sa paligid at sinabing mayroon siyang magandang paninda. Dito, itinaas niya ang kanyang palad, nagsimulang tawagan muli ang dark mana. Si Jay ay nagsimulang umubo ng napakalakas. Nakasandal ang kanyang kamay sa sahig. Biglang may naghagis ng bag ng pera sa mesa at tumapon ang ilang gintong barya. Nanghihinang tumayo si Jay at nagtatanong sa gilid. Sinabi ng senior na si Magician na babayaran niya siya ng malaki, kaya inaasahan niyang mas marami siyang makukuha. Nagbabanta pa siya na kung sasabihin niya kahit kanino ang nangyari, hindi siya makakatakas. Napatigil sa pag-alala si Jay. Nakangiti siyang yumuko at sinabing natutuwa siya na hindi siya nagising. Natatarantang tanong ni Tiny, hahayaan na lang ba niya ang sitwasyong ito? Tugon ni Jay, mapagpakumbaba, dapat ay sigurado siyang matatapos niya ito anumang oras. Tumingin siya sa gilid, nakita niya ang isang sunog na piraso ng tela, at sinabing, tulad ng pagkakataong ito, nagsimulang sumandal si Tiny sa kanyang mga tuhod habang siya ay tumayo at sinabing, dahil lang sa hindi niya magagamit ang mana ay hindi nangangahulugang kailangan niyang gawin ito, hayaan mo na lang. Kinuha niya ang tela at sinabing malakas ang loob niya sa pag-iiwan ng mga bakas ng paa. Galit na tumangala si Tiny at sinabing tatawagan nila ang isang profesional na ranger magician dito, nag-isip si Jay na hindi sumasagot. Kalaunan ay ipinaliwanag niya na may gusto siyang i-check muna, tinanong siya ni Tiny. Ang sinabi ni Jay, na inaalala ang mga nakaraang sandali na ang insidenteng ito ay maaaring magpahiwatig ng mas malaking panganib kaysa sa iniisip nila, ang aura na nagmumula sa duke sa panahon ng pagsasanay ay lampas sa kakayahan ng tao. Naramdaman din ito ng itim na magician. Si Jay ay tumingin sa ibaba at malungkot na napansin na marahil ang kanyang antas ay ang kapitan ng ika-70, sabi ni Tiny, gaano man ito kadelikado,
kailangan nilang malaman ito sa anumang paraan. Tumingin si Jay sa kanya ng may pag-asa. Naikuyong ni Tiny ang kanyang kamao na may kasamang suportang ngiti at napabulalas na kung hindi ito uubra, gagawa na lang sila. Gulat na napatingin sa kanya si Jay. Sabi nga niya, nagtatakang tumingin sa kanya si Tiny. Naisip ni Jay na karapat-dapat siyang bigyan ng kredito. Tumayo siya habang nakahawak ang kamay sa puso at sinabing nagtiwala siya sa kanya at susundin niya ang kanyang utos. Makalipas ang isang buwan, umupo si Tiny sa hagdan habang ang Knights ay nakikipaglaban sa kanilang sarili. Tiningnan niya ang sheet sa kanyang mga kamay, at habang tumutugtog ang musika, nasubaybayan nila ang mga galaw ng demonyo. Makalipas ang ilang araw, isang malaking magical ritual ang naitala sa mga kalapit na isla. Kailangan niyang tambangan sila kasama ng itim na pakpak. Mahigpit na hinawakan ni Tiny ang papel. Naisip niya na nakapaghatid sila ng ilang impormasyon sa royal family, kaya't humingi sila ng tulong. Sinabi ni Edgar Albert kay Tannen Royer na matagal na niyang hindi nakikita si Liam Von Peterson. Tinanong siya ni Tannen Royer, wala ba siyang bakasyon? Si Tiny, sa oras na ito, ay naisip na ang kanyang Panginoon ay mag-oorganisa din ng suporta para sa kanila. Tanong niya, suporta? Biglang bumukas ang gate ng may malakas na langit-ngit. Tumayo si Truman sa harapan niya at sinabing maraming Knights ang ipinadala sa bakasyon. Napatingin sa kanya si Tiny na naguguluhan. Idinagdag ni Truman na nagsisimulang magkamot ng kanyang ulo, na si Liam Von Peterson ay nagpahinga din ng mahabang araw. Tahimik niyang idinagdag, awkwardly na tumangala, na kailangan niyang uminom mag-isa. Tanong sa kanya ni Tiny, itinago ang sulat sa kanyang damit, maganda ba ang relasyon ni Liam Von Peterson? Masiglang sinagot ni Truman na sila ay matandang magkaibigan at madalas na nag-iinuman. Agad niyang naalala ang isang bagay, at inilagay ang kanyang kamay sa harap, sinabi, ano ba talaga? Nagtanong si Truman, gusto ba niyang sumama sa kanya sa hapunan? Naguguluhan na humingi ng paumanhin si Tiny habang tumatayo, nag-isip si Truman. Natarante niyang bulalas para hindi niya masabi na magbabakasyon din siya, nakangiting sabi ni Tiny sa nangyari. Malungkot na ibinaba ni Truman ang kanyang tingin at sinabing naiintindihan niya. Agad niyang idinagdag na nagsorry. Nang maglaon ay hiniling ni Truman na makapagpahinga siya ng mabuti at makabalik. Nagpasalamat si Tiny sa kanya. Makalipas ang ilang araw, araw ng operasyon, papalapit na ang mga barko sa Kastilyo. May nagsabi na maraming Knights ang nawawala. Hindi nila maaaring palampasin ang pagkakataong ito. Nagsimulang bumukas ang mga pintuan ng palasyo, at idinagdag ng kaparehong boses na ngayong araw, paprotektahan nila ang banal na bagay. Ilang Knights ang nakatayo sa harap ng Gimenites. Tumayo si Tiny sa likod ng dingding, nag-cross arms at sinabing naisip niya iyon. Mabuti na lang daw at nagpasya siyang manatili. Biglang nagsimulang laming-linga ang Knights sa paligid. Lumabas si Tiny mula sa likod ng dingding, nakasandaw sa kanyang mga tuhod at humingi ng tawad sa kanila. Masyado daw silang obvious. Galit na sabi ni Tiny, pero hindi niya alam na sasali rin pala siya. Bumaling si Tiny kay Truman na may kamandag, kumunat ang kanyang mga kilay. Mahigpit na tinanong ni Tiny kung bakit niya ito kailangan. Nagalit agad ang knight, estranghero lang ang lalaki. Ano ang maaari niyang malaman tungkol sa kapitan? Sinanay niya ang hindi mabilang na Knights, at siya ang nagtatag ng utos na hindi siya dapat iniwan para bantayan ang relic. Agad niyang nilinaw, nagsimula ba ang kapitan bilang isang knight? Ipinaliwanag ni Truman na ito ay napakatagal na ang nakalipas. Salamat sa kanyang napakatalino na kasama, mabilis niyang natanto ang kanyang limitasyon. Naiintindihan niya kung saan siya kabilang. Sa makatuwid, sa halip na lumikha ng isang grupo para sa pagsasanay, nagpasya siyang pumunta sa serbisyo. Ngunit kinansela ng Baron at Baroness ang lahat ng kanyang pagsisikap na may paunawa ng paglipat. Hindi ito makatarungan. Ang kasalukuyang king ay walang ginawa tungkol dito. Sa oras na iyon, ang isa sa pangunahing iyon ay ang tanging umabot sa akin, siya na tinatrato din ng masama dahil sa kanyang pinagmulan, ay nagpakita sa kanya sa bagong panaginip, isang mundo na pinahahalagahan ang karunungan at hindi lamang ang individual na lakas. Ito ay ang pangarap ng paglikha ng isang bagong kingdom, gayunpaman Tiny, ay hindi humanga sa pamamagitan ng tulad ng isang nagninangas na pananalita, at lamang grind at paulit-ulit, oo,
isang bagong kingdom. Ganito ba niya ipaliwanag ang pakikipag-isa sa isang demonyo?